Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Ka-BBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Mga ka-BBM, dahil sa malawakang korupsyon na nagaganap ngayon sa Bureau of Correction sa pamumuno ngayon ni General Katapang at ang kanyang executive na si Angelina Bautista, ikinagalit ni Congressman Abante ang tila pagtuturoan ng dalawang opisyal dahil sa mga pagpapapasok nito na mga video okay, billiard table, maging ang mga mahjong table. Sa hearing na ito, nakikita ko na nagtuturuan kayo dito. Hindi ko alam kung sino dapat ang i-blame dito. You're blaming each other. And then all of you are saying that none of you is corrupt. Ibig sabihin niyan, Director General, at ikaw, Madam... Ang daming lumalabas na problema sa Bilibid mga kaibigan. Nagsimula to sa yung matagpuang buto sa septic tank. Angie Bautista, inaamin mo na meron talagang malalim na korupsyon sa Bucor. Sinabi pa ni Congressman Abante kay Katapang at Bautista na bakit pilit nilang ibinabalik ang mga iligal at bawal sa loob ng Bucor kung saan ay tinanggal at nilinis na ito ng dating Bucor chief na si General Gerald Bantaga. Pero sabi ni Katapang wala siyang alam dyan kahit lantara namang inaamin ito ni Angelina. Ano ang ruling ng Bucor tungkol dito na pwedeng tanggalin to ng last administration, pwede niyong ipasok uli ngayon? Ano ba ruling dyan? Director General, hindi ba dapat alam mo lahat ang nangyayari sa Bucor? Mr. Chair, Your Honor, I don't have knowledge about that. Sa huli, sinupalpal ni Congressman Abante itong si Katapang at Angelina. Sa madaling salita mga kaibigan, walang ginagawa si Katapang sa loob ng Bilibid kasi wala siyang alam sa mga nangyayari sa lobby. Na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ng dalawang opisyal, partikular itong si Angie. Na sinasabi niyo pong delikado. Ginagawa niyo kami dito, wala kami concern sa mga PDL. Hindi kami magko-complain dito kung lahat ng inyong ginagawa legal. With the attitude that I see in Madam Angie Bautista, even in this hearing, I do not believe that she is telling all the truth. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ba kayo sa mga pahayag ni Katapang at Angelina? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Ka-BBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kaya po naka-through po sa akin yung letter po ng mga PDL. Ako po kasi yung officer in charge ng NBP. Kaya nga, understandable na yan eh. Ang tanong ganito, nakapasok ba itong mga to sa Bilibid? Ang nakapasok po dyan sir, yung billiard table, video okay and speaker. Oh, yeah. Okay, billiard table at video okay. Ito ba ay dapat ipasok? Yes sir po, kasi recreational po nila yan. At marami na pong nakapasok doon. Director General Katapang, will you please answer this also? And according to your own opinion, sapagkat nasabi po ng iyong deputy, yes sir, recreational equipment po ito, bilyaran at video okay. Mr. Chair, yung recreational facility o equipment is yung videoke. Ginagamit po nila yan pag nagmamass gathering sila. Kailangan nila ng loudspeaker o malalaking speaker. Pero I'm not sure kung allowed po yung bilyaran. Pero nakita naman nila dun sa visitation o Senate inquiry, may mga bilyaran po nandun.
Eh, ang balita ko, Director General, nakalusot din yung yung mahjong table eh. Ang laki-laki nun ha, Grabe. pero nakalusot din yung mahjong table eh. Anyway, ito, meron pa isa. Yung din date, March 2 naman to, 2023. Mga cooking materials, pati mga bawal na tinidor, nakapasok. Through Madam Angelina Bautista. Director General Katapang, meron po ba kayong alam dito? Mr. Chair, Your Honor, I don't have knowledge about that. Director General, hindi ba dapat alam mo lahat ang nangyayari sa Bucor? Yun na nga eh. Wala tong katapang na to mga kaibigan sa madaling salita. Wala siyang ginagawa. Wala siyang kaalam-alam. 'Di ba? Nasa position naman siya pero parang wala naman siyang alam. Talagang mahalata mga kaibigan nagsisinungaling siya sa mga sagot niya. Yes, Mr. Chair, Your Honor, I should know everything what's happening inside the Bucor. Si Che, naipangako mo kanina na gagawin mo ang lahat na magagawa mo para masolve lahat ang mga problemang ito. Yes, Mr. Chair, Your Honor. I would like to tell the Bucor leadership, Mr. Chair, Madam Chair, naharap sila sa budget hearing. Kahit ayaw ko, baka maapekta ng budget ninyo. Ano masasabi mo, Director General Katapang? Mr. Chair, Your Honor, in as much as I have to really go down up to the level of the tactical, I will have to do that. Ako na rin po ang mag-inspect lahat ng papasok na gamit doon. Dahil kung ganyan po nangyayari, Sabi-sabi niya lang yan mga kaibigan. Tignan nyo nga. Tinatanong siya. Wala siyang alam. Tapos saka lang siya magkaganyan kapag meron ng nanguhulian. wala na po tayo mapagkatiwalaan. I have to do it on my own just to really satisfy you that I'm really doing my best. Kung kailangan bilangin lahat yung papasok na yan, ako mismo magmaman ng gate 5 o gate 4 para bilangin lahat yung papasok na kargamento, kung mga hardware equipment, ako na rin po tatayo dyan, Mr. Chair. Mr. Chair, meron din po ditong hindi ko alam kung matatawag na resibo ito, na meron pong construction equipment na puro delikado at pinagbabawal na naipasok sa Bucor. Unang-una kong gustong tanungin si Madam Angie Bautista kung alam niya ito sapagkat nakalagay din ang pangalan mo rito. True, Angelina Bautista. Your Honor, alam ko po. Oh, nakapasok. Opo, kasi po yan po yung ginagamit nila po na makagawa po sila ng tulugan po yung ating Hindi, yung mga construction PDL. equipments na puro delikado at pinagbabawal daw eh. May bantay po tayong DMU, sir, at saka ini-inspection po ng GSD po ang ginagawa po Ibig nila mong sa loob. sabihin, Mr. Chair, na kahit may bantay 24/7 yan, dapat kayo ay magpasok ng mga construction equipment na delikado at pinagbabawal sapagkat ang katuwiran nyo, Mr. Chair, Madam Chair, may bantay naman. Wala pong tutulugan ng ating mga preso. Lalo na po yung paggawa po ng deep well, wala po silang mainom, kaya po kailangan pumasok po yung mga tubo, kung ano-ano po, na Mr. Chair, sinasabi nyo pong delikado. ginagawa nyo kami ditong wala kami concern sa mga PDL eh. Ako po ang chairman ng Committee on Human Rights. May concern ako eh. Sinasabi po ni Mr. Chair dito kanina at ni Madam Chair na hindi kami magko-complain dito kung lahat ng inyong ginagawa legal. Pero tayong batas eh. We are a government of laws and not of men. May batas po tayo. Naunawaan niyo ba yun, Mr. Chair? Ms. Angie, naunawaan niyo ba yun? Sir, yung po kasing tungkol sa construction materials, talaga pong nagpapasok, hindi lang po ang mga PDL, kung hindi rin po yung mga taga-Bucor. Mr. Kasi Chair, din pinatanggal nagagawa na po nga tayo. yun nung araw. Pinasok niyo uli. So ano ba ang ruling dito? Tinanggal na yan nung araw. Pero pinasok uli. Ano po ba talaga ang ruling dito? Ano ang ruling ng Bucor tungkol dito na pwedeng tanggalin to ng last administration, pwede niyong ipasok uli ngayon? Ano ba ruling dyan? Director General Katapang. Mr. Chair, there's no ruling as regards this because
there was never been an order to really remove the shanty, in as much as this will really affect the health. Lalo na po ngayon tag-ulan, wala po talaga sila matutulugan. But we will look into this and how to implement it better this time, Mr. Chair. Mr. Chair, malapit na po. Hindi ko alam kung kailan ang date ng Bucor budget hearing. We would like to find out, Mr. Chair, within these several days, if you will be true, if Director General Katapang will be true to his commitment to do what must be done before the budget hearing. And Mr. Chair, I demand that a written report must be submitted to this committee. I would like to make a motion to say that, Mr. Chair. Okay, there's a motion by Congressman Abante, duly seconded. Is there any objection? On the part of the Committee on Public Order, the motion is approved. On the part of, Since the motion is approved. okay, are you done, Congressman Abante? Pero po konti na lang. 1 second. Oo. So, Mr. Chair, Madam Chair, no, I just would like to continue on. You said a moment ago, Director General Katapang, that you will really go down to the hill para masolve ang problema sa Bucor. O naniniwala po kayong lahat. For example, like ang sinabi po ng ating general dito, sino ba yung naakusahan ng korupsyon? Correction, Senior Inspector Abila Henry, sir. Kayo po ay naakusahan ng korupsyon, Mr. Chair. Wala pong Totoo, yun, naakusahan lang kayo, hindi naman talaga totoo, di ba? Opo. So, Mr. Chair, ibig sabihin niyan, Director General, at ikaw, Madam Angie Bautista, sapagkat ikaw ang nag-file ng investigasyon, na meron talagang malalim na korupsyon sa Bucor. Yes, sir. Meron po. Okay. So, the Director General, ano po ang balak yung gawin sa korupsyon sa Bucor? I will continue my reform agenda at lahat po ng makakasuhan. Of course, I will submit the report. Marami na po akong tinanggal na sa serbisyo. Discharge for dishonesty. Therefore, Mr. Chair, Director General, heads must roll. Yes, Mr. Chair, Your Honor. And if you're not able, Mr. Chair, Director General, na gawin lahat ng mga bagay na ito, that you are willing to resign your position. Mr. Chair, I serve at the pleasure of the Filipino people and the President and the Secretary. I'm willing, if told, to resign from my position. But right now, I will not resign because I have a duty, a task to do, and please give me more time. Hopefully, Mr. Chair, that you will be serious enough to be able to check on the corruption of Bucor. Why? Look, this Congress is giving you all the budget you need. At sinabi ko, Mr. Chair, nung last hearing natin, nais pa nating dagdagan ang budget upang magawa nyo na ang dapat yung gawin. Pero, sa hearing na ito, nakikita ko na nagtuturuan kayo dito. Hindi ko alam kung sino dapat ang i-blame dito. You're blaming each other. And then all of you are saying that none of you is corrupt. Para bang nakikita ko, kung hindi lang sa mga PDL, magmo-motion akong gawing 1 peso ang budget ninyo. I'm going to look into your report, but Mr. Chair, Madam Chair, Director General, before the budget hearing of Bucor starts, I would like to see that report. Can you promise that, Director General? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chair, ito lang huli. With the attitude that I see in Madam Angie Bautista, even in this hearing, I do not believe that she is telling all the truth. Marami pa tayong panahon para makita tayo rito. Maraming That's it, salamat, Mr. Chair. Congressman Abante. As much as we wanted to support the good general on his advocacy, to cleanse the Bucor, unfortunately,
putting your men, under a suspension or something, a preventive suspension can be done. But of course, yung mga regular civil service eligible and under the protection of our CSC, hindi natin sila basta-basta matatanggal eh. Even si Superintendent Angie Bautista, she is still protected under the civil service. But of course, with the due duress from the good DG, Deputy General, I think preventive suspension can suffice, no? But of course, it is within the power that was vested in you by the Republic of the Philippines. Yes, So to make it shorter, no? So ilan ang pwedeng ilipat ng mga PDL from the NBP to on these 4 sites? Ilan ang pwedeng ilipat? Actually, Your Honor, sa Lot 1 and Lot 2 for 2 sites only, about maybe 1,500, 1,000, Your Honor. General Katapang, is that accurate? We can maximize the space because the space is good for the medium. They can they can occupy maybe 10 to 15. If I maximize the space without really making it overcrowded, I can move as many as about 2,000 to 2,500, Mr. So in other words, Chair. yung mga 30,000 natin na existing sa Bucor, may lilipat natin doon to ang 2,500 sa 4 o sa 2? Sa dalawa pa lang, Sa 2 pa Mr. lamang. Chair, Kung kasi natapos another 2,500 at malilipat natin. yes, And that Mr. is 1 billion pesos na Yes, project Mr. consisting 4 projects. So makakapaglipat ka ng almost 5,000 sa 4 na project. We will maximize this space. Okay, in other words, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.